Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na naman tayo sa isang episode ng paborito ninyong programa, ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Bibeth Orteza, ang sausawera ng bayan. Sausawera, ha? Hindi ako ang sausawan ng bayan. Ay, iba yun. Sausawera ako ng bayan at kasama natin, syempre, ang ating abogada de Campanilla, ang kagalang-galang na si Attorney PG Galang. Ay, thank you sa magandang introduction. Hindi ka nga naman sa usawan ng bayan. Masama po yun, bad yun sa pag mga nakakaintindi pag mga bata, siguro nila na naintindihan yung sa usawan ng bayan. Hindi. Do they still understand that? But anyway, maraming salamat and hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa Facebook Live, sa YouTube, at saka sa Signal 101 TVUP channel po yon. Hello po sa inyong lahat at sana masarap ang inyong kinakain ngayon sa inyong dinner. Diba? Kung ano man yan, pa-share naman, pahingi naman. Ikaw ba, pagkakain ka na, tapos nandun na yung, meron kang, halimbawa nung tanghali, sabi mo, ay mamayang gabi, gusto ko ng dinakdakan. Pero pagdating mo sa bahay, hindi yun yung ulam na nakahain, yun ang pinagbilin mo. What do you feel pagkakain ka na? Iba kakainin ko. Or magsa-sandwich na lang ako. Meron akong ganon. Yung cravings. Tapos pag gusto ko yun ang gusto ko. Pero usually, kung yun ang gusto ko at alam kong wala akong ingredients sa bahay, magpapabili na ako. Yan ang kagandahan ngayon sa ating buhay ngayon eh. Oo. Delivery, madami kang pwedeng Unlike before, kailangan mong asahan na yung inyong cook ay marunong. Kung hindi, ay iyak ka na lang. Pero ngayon hindi. Gusto ko nang dinaktakan mamaya, ay maghahanap ako online kung saan pwedeng same day delivery. Diba? Aba, alam mo, no araw, Attorney PG, ang nanay ko matara yun eh. Di ba, sabi ko ang tatay ko, abogado, pero pastoro din siya, no? So isang beses, Sunday, wala kaming pagkain for lunch. Ang ginawa ng nanay ko, yung Bible ng tatay ko, nilagay niya sa bandehado. Nilagay niya dun sa table. Sabi ng nanay ko sa tatay ko, yan ang ipakain mo sa mga anak mo. Ay, ang salita ng Diyos. Oo. Pero, ang tatay ko, nagdasal pa rin, nagpasalamat for the food on the table. I kid you not. Nangingilabot ako pag naalala ko. Soon after he said that, nag-doorbell. Merong kapitbahay kayo? Yung tiyo ng tatay ko na binata pa at that time, he was head of the Gideon Bibles Club. May akala niya, yun yung lunch meeting nila sa church. Hindi pala, next pala yun. So, ang dami niyan dalang pagkain. Ay, ang galing! Kung ano-ano, ang dami niyan dalang pagkain. Totoo yan? Nakakilabot naman yan. As in, nilagay niya. Tapos my father, he served it, nilagay niya dun sa ano. Ano sabi ng daddy mo sa yung mami? Nung kumakain na kami, nahalata ko na wala yung nanay ko. Sabi ko na nga. Sumunod din yung tatay ko. Ako panganay. So, lumapit ako sa kanila sa kwarto. Sabi ng tatay ko sa akin, nakatalikod ng nanay ko. Sabi ng tatay ko, nung gabi na, sabi ko sa father ko, Dad, sabi ko, you didn't tease mama kanina. Sabi niya, anak, when you prove yourself right, you don't gloat. Ay! Pastor nga ang iyong tatay. Mabait. So, kasi ako, I will gloat. siya, sabi niya, Ikaw, will you gloat? Yeah. Of course. sabi tatay ko, I will not gloat. Alam mo yung pagkain, natira pa, meron pang natira nung hapunan at meron pa nung breakfast the next day. Baka naman may microphone yung Biblia at narinig ng yung tsuhin na kailangan nila ng pagkain. Pero may mga ganun talagang mga pangyayari na talagang alam mo na even when you pag-aaralan mo yung batas, no?
may mga bagay-bagay na nangyayari sa atin na hindi natin alam kung paano nagiging ganun yung resulta. Pero actually, alam mo, even sa batas, minsan we recognize there is yung law and then there is the moral law. Diba? So sometimes even ako as a lawyer, parang minsan alam ko na ito yung tama. Pero if there is a moral law about, na mas feeling ko, mas ito yung tama, kahit wala sa batas, ito yung tama or sa lungat, I would prefer to follow my moral compass than the legal compass. Diba? Parang salamat naman sa Diyos na hindi naman madalas mangyari sa akin yun na kung ano yung tama at kung ano yung tama sa batas at tama sa mata sa nakakataas sa atin. Ay minsan naman na hindi madalas sumalungat. Pero kung sasalungat man, I'd rather follow my moral compass dahil mas naalala ko yung parang mas pagsisisihan mo yun Alam mo yung ako kasi matanong ako noon pag may nakakakilala ako mga matatanda na nandito sa UP noon, magtatanong ko ganyan-ganyan. Tinatanong ko noon, halimbawa si Jojo Binay. Kasi kinukwento niya sa amin na mahirap lang daw siya, nag-aaral siya, nasa UP siya. Tapos sabi ko sa kanya, Mayor, paano nung nag-aaral ka sa UP, saka kumukuha ng pangkain? Sabi niya, alam po, hindi, bibit, sabi niya nung araw sa Vinsons, ang pagkain na natitira sa mga mesa-mesa, malilinis pa yun Sabi niya, so ang ginagawa ko, may dala akong tray, kukuha ako ng kanin dito, nakita ko malinis pa yung kanin dito sa mesa na to, tapos pupunta ako doon, may isda pa ron, doon ako, actually, kakain. True. Malinis ang pagkain noon. Oo, totoo naman. Kasi, kaya nga may concept of leftovers na pwede mo pang kainin Ang pagkakaiba nun, hindi mo kilala, pero pero you can more or less be assured that they're clean. Kasi there's still, kung tayo nga, di ba, yung kung napagtira ng pagkain natin papalagay mo sa freezer at para mainit na lang kinabukasan. Ano pa naman ang ito hindi na kailangan. Tsaka para hindi rin masayang. Alam mo ba, merong study nga na ang tonelada ang nasasayang for food wastage, yung mga ganyan. Ang nakakatawa niyan, sa mga ibang developed countries, tinatapon nila yan by law. By law, tinatapon nila yan. Kasi, alam mo kung bakit? Ayaw nilang ayaw nilang makasuhan kung if they serve leftover or yung food that was na hindi naubos kumbaga, which I think is again batas over moral compass, di ba? Para ano ba naman yung kung meron kang programa na kung meron nga leftover food bibigay mo sa mga nangangailangan, di ba? Tapos kung ang kinakatakutan mo kung may maimpacho diyan, nalagay mo lang naman na parang at your own risk at kung ganyan, 'di ba? At sasagutin ng kung sino mang ng gobyerno or kung sino man yung pero the benefit outweighs the risks for me for that one. So I would agree with that. Kaya yun ang mga usapang kung saan tayo nakarating from kusina to leftovers. Ganyan talaga dito. Okay. Ay yung mga may gustong itanong. Oo nga, magtanong muna kayo sa amin. Kasi mamaya kung ano-ano nasabihin namin dito. At ang mga telephone numbers na memorize na po. Memorize ko na yan. Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga Smart users, it's 0961-770-8807. Text na kayo sa amin. Or if you want, you can message us sa Facebook. Kita niyo yung mata ni Attorney P. Oo nga, hindi na. Dati kasi, ang telephone numbers po naman ay 799, ganyan. Umiiwas pa yung mata niya. Pero ngayon talagang natutok ko na. Kasi alam mo, nung siguro nung bata tayo, mas madaling mag-memorize ng telephone numbers. Kasi talagang minimemorize talaga natin. Ngayon, hindi na tayo nag-memorize kasi nasa natin directory. Kahit tanongin mo ako minsan ngayon kung ano telephone number ko, hindi ko matandaan. Minsan nakakamali pa ako Hindi ako ginagawa ko birthday ng mga anak ko. Yung birthday, yung ano mo? Nilalagay ko yung mga siguro birthday. yung pin mo rin, Ay, hindi. Hindi ko, iba ko sige. Okay. Sige na nga, sumagot na tayo. Ito, galing na naman to sa Iloilo. His name is Ethan, 41 years old. Hello, attorney.
Katingala lang ako kung may laban ako diri sa employer ko. Ano ko talaga naman. Nagtataka lang ako kung may Sige, laban sige. ako sa employer ko. 2 years na ako sa company, pero hindi pa rin ako nagkakaroon ng regularization. Ano ba yan? Lagi raw kasing may bagong evaluation or reshuffling. Kung tinatanong ko ng HR, sinasabihan lang nila ako na ongoing daw ang process. May violation pa po ba ito sa labor code? Yung ganitong sistema, ano po ang pwedeng gawin para mahabol ko naman ang benefits ko? Oh, definitely may violation yan sa labor code. 2 years hindi ka pa regular. If by law, kahit na walang sabihin yung employer mo, you are considered regular already. Ang maximum number of period of time na you are not considered regular or probationary is 6 months. Pag lumampas ng 6 months and 1 day at nandiyan ka pa rin at hindi ka sinisisante dahil you did meet the standards, you are by operation of law considered regular, entitled to all the benefits of a regular employee. Kasi usually pag probationary employee, mas mababa ang sweldo kesa sa regular employee. Okay. So, itong ginawa ng employer mo, hindi yan tama na hindi ka kino-considered na regular employee. At kahit na hindi ka kino-consider na regular employee, it doesn't matter. The law considers you as a regular employee entitled to all the benefits. Kaya anong gagawin mo yun? Natanong niya, di ba? Anong gagawin niya? Abay, magreklamo ka sa DOLE. Okay. Paano ka magreklamo sa DOLE? Kamo, ang magreklamo ka sa DOLE, meron dyan, I'm sure sa Iloilo. Ang pagreklamo ngayon sa mga labor concerns ay tinatawag na SENA na lang, single entry approach. Kasi ang problema ngayon sa mga manggagawa, hindi nila alam kung paano gagawin, maghahanap pa ng abogado. Ito hindi na muna kailangan ng abogado. Punta kayo sa kung yung opisina ng DOLE sa may Iloilo, I'm sure meron, malaki-laki ang Iloilo. At hanapin nyo lang ang SENA desk. SENA, SENA desk. At then meron niyang form, you check mo lang yan kung ano yun, kasi alam na nila lahat ng pwede. Lagay mo lang dyan, lahat ng benefits, hindi ka ginawang ano, at submit mo yan. Pag submit mo niyan, magsaswear ka rin, meron na rin usually magsaswear sa'yo niyan, at give it a few days at makaka-receive ka ng notice na ito ay nasa proper office na at maghihiring kayo ng employer mo. At ikaw ay magiging... So, ganun lang yun? Ganun lang yun. Pero, kung ayaw mo na mga mabada, kausapin mo muna yung employer mo, sabihin mo na, ay, bawal ho pang ganyan, regular na pala ako, baka pwede namang ibigay nyo sa akin yung for the 2 years. Bago magsumbong. Oo. Give your employer a chance. Pero if they refuse, then go to DOLE. Yeah. Buti naman at merong ganyang ano. Oh, diba? Meron ng gano'n. Para it makes life easier for workers, actually. Yeah. Pero malinaw yung kaso mo, meron kang ano talaga, may laban ka dyan. Okay. So for Meron tayong caller. Oo. Ang ating caller ay si Che Ule. Ito ay galing sa ating, dati na siyang caller. Tumatawag uli. Napakadami mo namang problema, Che. Che? Hello po. Hi, Che. Ano naman ang problema natin, Che? Naalala pa kita. May tungkol lang po sa DOLE. Ay, sa labor ng asawa ko po. Okay. Ano nga ba yung Ano yung dati mo asawa niya? DOLE. So, Department of Labor and Employment. Tama ba ako, Che? Opo. Pero, Che, ano nga ba yung problema mo dati nung tumawag ka sa amin nung isang araw? Cyber po. Ay, tama. Naku, sana okay na ako. Sige, yung sa asawa mo muna. Yun po. Kasi yung asawa ko po, December 28 po, last year, na habang nasa trabaho po siya, parang nag-seizure po siya doon. Sa employers, ano mismo? Store po mismo. Sa store po kasi, para siya pong food store po siya. Delivery rider po yung asawa ko doon. Ngayon po, tinawagan lang nila ako na nasa hospital na po yung asawa ko. Pinuntahan ko po. So, wala pa po siyang malay noon. Nag-chat po yung admin ng rider sa akin. Na
negative na daw po yung asawa ko sa trabaho at saka hindi na daw po fit. Yun po ang napag-usapan daw nila ng owner po. Sinisante ang asawa mo dahil nag-seizure siya? Opo. At Ay! hindi na daw po fit. Pero wala pa po kahit anong sinasabi yung doktor, fit pa ba o hindi na. Hindi po nila inantay yun. Anong ginawa niyo nung nangyari yan? Nagreklamo kayo? Hindi po kasi agad kasi po yung asawa ko, hindi po siya pwede. Gusto po sana namin kaso yung sakit po niya, may mga magpapatrigger na galit or stress. Pero po, tinanggal siya. Mag-3 years na siya sa trabaho niya. Actually, alam mo, dapat nga sagot ng employer yung kung ang kanyang seizure ay can be attributed to work and it happened during Hindi nga work. daw po. Ay, Hindi po nila empleyado yung asawa ko. Okay. Rider ang asawa mo? Opo. Okay. Maganda yan, Kasi ang asawa, dati kasi ang ginagawa, ang mga riders, ginagawa parang independent contractor, di ba? oo. Tama ba ako? They're considered an independent contractor. Kasi motor nyo, ganyan. Actually ngayon, meron na ngayong, if it can be put up, alam ko yung rules and regulation on riders sa DOLE na that because it happens a lot now na yung because of yung ang dami ng mga riders, 'di ba? And paano yung mga karapatan ng mga riders dun sa kanilang mga employers. And in this case, pag ikaw ay rider sa isang employer, even though you are an independent contractor or an employee, kasi malaking bagay yun Kasi if you're an independent contractor, iba ang mga benefits mo. If you're an employee, marami kang benefits. But because of this new law, at tanongin mo na lang, we will come up with it, but I know that there is one that or a regulation sa DOLE or sa DTI. I'm not really so sure, but I've read it somewhere, and I'm sure there is, that even though you're an independent contractor, you are still entitled to benefits. So, hindi tama yung sinasabi na pag kasi kahit a delivery rider ka, it requires that they have the benefits like the SSS, the Pag-ibig, the PhilHealth. Yung SS po nila, yung ginawa po, Ito, labor advisory. Apply po sila ng voluntary. Pero nag-share po ang company tsaka yung asawa ko po. Parang sinabi lang na voluntary. Pwede naman yon, pero still, there must be a requirement that they will have to contribute and that there must also be pag-ibig and even to comply with occupational and safety and health standards. That is that's labor advisory no series of 2021 ito na nalabas na nga. Tama, naalala ko meron lumabas na yan. Because kawawa nga yung mga riders Kasi Walang protection. Walang protection. So the labor advisory said that even though they are considered by most employers, by most owners of these apps or programs as independent contractors, no, that doesn't mean that they are left na walang habol ang mister mo. So, pwede pa kayong magreklamo niyan. So, parang kung nakikinig ka kanina, yung advice about SENA, single entry approach, pwede nyo rin gawin yan. Hindi po ba matatawag na empleyado kapag may ID, may contract? Actually, ang test for employer-employee relationship ay control and supervision. So I would suppose that and even if hindi nila kino-consider na empleyado, this advisory nga actually confers upon them at status of an employee na merong mga karapatan much like that of an employee, as yung mga coverage ng SSS, PhilHealth, and to comply with labor and health standards. Medyo ang iba lang siguro sa kanila is yung compensation package. But for the other benefits, ay dapat meron na mister mo. Opo. Okay, Che? Kasi po nagreklamo na po kami sa NLRC. Hindi ba umandar? Po. Hindi ba umandar? Wala, hingin nyo yung benefits yung para sa mga medical.
Hindi nga po nila kami sinasagot eh. Mayroon pa namang appeal yan eh. Kasi alam ko talaga. Ini-issue pa po nila yung health condition ng paulit-ulit. hindi pa na nga, Pero hintayin mo yung, I'm sure the labor arbiter knows about this labor advisory na about yung mga kailangan benefits. At kung hindi nabigyan ng benefits ang Mr. mo niyan, medyo violation nun yan. So check mo, meron bang SSS, meron bang pag-ibig, meron bang PhilHealth ang Mr. mo? Opo. Na nasagot nung kumpanya na hati? Wala ba? O meron? Wala. Kung wala that's a violation. So, may laban kayo doon. Opo. Sige, Che, good luck ha. Opo, thank you po. Okay na ba yung mister mo? Hindi na siya, wala na siya sa, Opo, okay na po siya. mabuti naman. Okay, thank you. Kaya, Diba? Sana pagkatapos sa taon na to maging mas okay na yun. Kasi nung tumawag ka, may problema ka rin. Yung pala, yung mister mo may problema pa rin. Next year, malapit nang matapos ang taon na to, masiswertehin kayo. Thank you po. Okay, thank you. thank you. Ang sarap mo ng mga abogado, Attorney PG. Bakit? Pati yung next year sinasagot mo na. Hindi, sabi ko lang, good luck. Kasi ito naman, naalala ko nga siya, tumawag siya Oo, talaga namang, syempre, sino pa ba ang tatawag sa mga tukol sa asawa, kundi yung asawa din? Bagay. O kaya kayo mga asawa na lalaki, magpakabuti kayo sa mga, tingnan mo, diba? Parang ikaw rin, parang pinulproblema nila kayo, diba? Ay, nako. Huwag mong kumustahin sa akin ang asawa ko. Ay, bakit naman? Parang ang bait-bait naman ni Carlos. Ano ko? Bakit hindi? Naku. Ang excuse palagi na nanaginip. Ay, naalala ko, kinuwento mo sa akin na parang mas mahal pa na yung aso. Hindi, tsaka talagang nananaginip talaga yun na talagang, Hindi naman siya sleepwalker. hindi. Pero kagaya nung isang gawa niya, meron daw siya nakitang malaking daga na tumatakbo sa kwarto namin. Oh. Tapos hinahampas yung ganon. Ikaw ang Tapos, lumipat daw yung daga, lumipat dun sa kabila. So, hinabol niya isang kamay. Ako na tinamaan. Oh. So ano, sinuntok mo rin siya? Sabi niya, no, I was dreaming. Excuse lang niya yun. Kaya, hindi ako naniniwala. Doon sabi ikaw sa akin Tito sabi sa Carlos, akin ni Joel Lamangan, Ning, meron ako masamang balita sa'yo. Sabi ko, ano? Sabi niya, hindi siya talagang nananaginip. Parang ako yung maniniwala rin. Baka hindi Ginagawa niya lang na excuse yan para masaktan ka niya. Oh, pero hindi naman. Masakit ba? Masakit ba yung nangyari? Nagising ako eh. Nagising ka. Naku, pag yan ang ginawa sa akin ng asawa ko, ay manununtok rin ako. Sasabihin ko, ay naalimpungatan rin ako. Alam mo naman, palaban tayo dapat dyan. Wala. Okay, pero kidding aside, no? Pero yung mga nananakit, naku, no talaga yan. Saka, isang araw pa naman nanonood ako may pinapanood ko isang Korean telenovela ngayon na ang talagang nasistress ako dahil ang topic ay wife beating. Alam mo yun? Kung ano yun? Ano nga ba yun? Sikat siya ngayon eh. Hindi mo nga pa natatapos eh. Pero parang kailangan ko munang pag after one episode, ayoko munang panoorin dahil nasistress ako. Diba? Pero sana man lamang na. Pero yung kay Carlos, I don't think naman. Bait yun eh. Kala mo lang. Pero ako DJ, wag kang don't give ideas. Yan yung asawa ko. Si DJ, nananaginip ka. I'm sure gusto mo nang gawin yan. Sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan ninyo ang mga susunod nating episode at baka ang tanong nyo, doon na natin mapag-usapan, doon na natin malalaman kung talagang nanununtok ba kayo o nananaginip. Nanununtok yun, nanununtok. Masasolve natin yan. Salamat sa lahat na manonood sa amin sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Signal 101. Huwag kayong manununtok. O, wag na lang kayo managinip. Di ba? Wag na managinip naman kayo. Wag lang nanununtok. Di ba? Abangan nyo ulit kami sa mga susunod na episode para masagot naman namin ang inyong mga tanong legal man or kahit hindi. Ito naman to, yung mga masagot mo natin yan kung nananaginip ba talaga o nanununtok. Hindi yung legal. Di ba? Ako po ang inyong lingkod sa usawera ng bayan, Bibeth Ortesa. At ako ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye!